Kaya sa palagay niyo ba, kusang magre-resign ang pinagre-resign nila? Ewan ko lang. Dahil nabuo ang modus ng malawakang korupsyon sa DPWH noong 2021 na unang lumobo ang budget para sa flood control sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Kita nyo. At tila'y pinagmamalaki ng... Wala silang bukang bibig. Ang rally nila yan ay pabagsakin ang kurap, pero Duterte talaga ang tumbok. Itong gobyerno natin talaga. Nice, nice. Lahat na lang ng kapalpakan nyo, pinapasa nyo sa taong bayan eh. Tama. 500 pesos na Noche Buena para sa 4 na tao. Nakaka-insulto na kayo ah. Yes. Good morning again mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods na nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Grabe ho ang panawagan nito mga ito. Ano? Akala nyo pinagluloko nyo kami? BBM, BP Sara, ang pinagre-resign nyo, pero ang panawagan nyo, BP Sara resign lang. Diyos me, yung marimar naman. Huwag nyo kami paglulukuhin. At itong pari na ito, hindi natin alam kung ano yung gusto, ano yung stand ng kanyang mga pinagsasabi dito sa nangyaring rally. Mas marami pa ang batikos nila kay BP Sara kaysa dito sa mga napapatunayang dumudurobo sa kaban ng bayan. Baka pondo na naman yan. Pinonduhan na naman yung rally na yan. Kunwari, may magmamarcha, pero kasabwat nila. Maaari, sabi ni Aling Ledesma, sipin nyo, at ito ombudsman, kumontra sa planong pagbiyahe abroad ni Senator Estrada. Bakit? Wala pa namang ano ba tawag doon? Nakasuhan na ba? May kaso na ba? Bakit yung isa, yung secretary ng DPWH, nakasibat? Hindi natin alam kung nakapile na yung kaso dito, Bakit kinukontra ang pagbiyahe abroad ni Senador Estrada? Hindi sa kinakampihan natin ng mama, pero unfair naman. Kasi yung ibang mga unang binanggit doon sa pagnanakaw, o sa buwatan, sa flood control, anomaly, o talaga namang totoo. Sabihin na natin, for example, nagnakaw sila ng bilyones, kasabot sila sa pagnanakaw ng bilyones itong sekretary, nakasibat. Bakit ito naman, nagpapaalam naman ng mama, bakit ayaw payagan? At isa pa, Atty. Ruel Guanzon, may mga mensahe. Abangan natin yan. So, ipasok natin. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw dyan sa People Power Monument. Sino ba talaga pinapatumbukan nyo? Mga sasarap nyong, alam mo sa sarap nyong kotosan. Sarap nyong bigwasan. Ang gagaling yung tumira. Magkano? Halata itong mga ito. Ipasok natin para maintindihan natin mga kasama. Pero ito muna tayo. Gusto nyo, dito muna tayo sa, ano na to? Totoo ba na kayo ay, di ba akala ko yung mga yan, hindi nila ginaya yung hindi, para mabilis tayo. Pasok. Po ba tayo naririto sa EDSA People Power Monument sa araw na ito? Bakit dito? Bakit hindi sa Mendiola? Bakit hindi sa Luneta? Scripted yarn? Una, hindi sa Luneta dahil hindi pa tayo naniniwala sa panawagan ng mga naroroon ngayong kasalukuyan. Nako. Iba yung kulay nyo. Noon pa mang September 21, pareho na ang panawagan nila sa Luneta. Pero dahil kakaunti lang sila at hindi nila katono ang mga nakasama nila, minabuti nilang ibaba muna ang kanilang mga placards at sumama na rin sa atin dito sa EDSA. Sana ho, ganyan. Nyo, hindi talaga nila patumbok ang magpabagsak o magsalita ng resign. Bakit? Kita nyo ang tinitira dito, yung mga nakasama noong 21 na mahina daw kaya sumama sa kanila.
Mantakin nyo, Manong. There pa. Oo, boss, amo, manager. Ganda ng mentalidad mo, no? Isipin nyo, nakuha mo pang sabihin yan sa harap ng mga kamera. Sa tao na nandyan. Ano ipapamukha mo? Na mahina sila at malakas kayo? Oo, pero ang tanong, nasaan ba ang pinaglalaban nyo? Ang sinasabi nyo, resign, pero nakatumbo kayo. Sa Duterte, kay Bibi Sara. Wow. Ganun ba? Ganun ba ang tama? Ako naman ang bugi naman, Derfa. Huwag ganon. Huwag ganon. Mali yan. Hindi na mangyari sa araw na ito. Iginagalang naman po natin ang mga kapatid nating humantong na sa ganyang panawagan dahil pagod na sa tiwaling sistema. Pagod na rin naman tayo. Hindi ba? May kumpas pa. Pero ang tanong natin sa ating mga kasama, kung resign all agad, ano ang alternatibo? Pakinggan nyo, pakinggan nyo. Ano ang kasunod? Una, ang pagre-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitiw sa pwesto kung tablan ng kahihiyan ang mga dapat mahiya. Naging maugong ang sigaw sa SONA ng mismong presidente. Mahiya naman kayo. Pero hindi niya sinabi kung sino ba talaga ang dapat mahiya. Nagbigay pa nga ng standing ovation pati ang mga walang kahihiyan. Kaya sa palagay niyo ba, kusang magre-resign ang pinagre-resign nila? Ewan ko lang. Malabo yata yun. Maliban na lang kung mahulog ang ating mga armadong puwersa sa tukso ng politika at sila na mismo ang mag-defect at manawagan ng resign. Sino bang hindi mapaparesign kapag tinutok sa mga opisyales, pag tinutok ng armadong puwersa ng bansa ang mga armas nila upang iluklok ang nais nilang iluklok? Mga kapatid, trahedya po ang idudulot ng ganyan. Kasama din po natin ngayon dito sa EDSA ang ating mismong armadong puwersa. Namimigay po sila ng tubig sa ating mga kasamahan. Analyze na lang. I-analyze na lang. Isipin nyo, kasama nila ngayon. Yung sinasabi dito, namimigay ng tubig. Ibig sabihin ito, kung i-analyze yung mabuti, isang kwentuhan to. Sige, kunyari, ganun, ganire, pero atin yan. Pero pag ang mga Duterte, pro-Duterte, ang pupunta doon, katakot-takot, tinutulak, minabalandra, nagkakaroon ng, anong tawag doon? Pagpigil, yun. Diyan, hindi Nakita nyo? Nakita nyo yung sitwasyon? Yun lang, Kaya, Diyos mio. Kung kayo ho ay alam nyo yung nangyayaring isang na lang yan. Isang kwento na lang yan na nag-rally sila. Oo. Kasi ang gusto na pababain, BP Sara lang tulad ng ito. Itong sasabihin ng isang mama na ito, hindi natin alam kung ano yung totoong nasa utak nila. Sangkot man siya o hindi, dulot ng kanyang kapabayaan ang gutom, sakit, at kamatayang dinaranas ng sambayanang Pilipino. Kailangan niyang harapin ang kahihinatnan ng kanyang pagkakasala, bunga man ito ng kanyang ginawa o ng kanyang pagkukulang sa lalong madaling panahon at pati rin sa 2028. Kita nyo na? Sabi tuloy. Hindi rin tayo pwedeng makipagkompromiso
sa mga Duterte. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Tuking kayo. Magkano? Tanong ni Aling Ledesma. Yan ang tanong ni Aling Ledesma. Magkano na naman? Ito, kung i-imagine ninyo, isipin nyo mabuti, andyan sila, mag-o-organize sila, pero wala namang mga patumbok dun sa amo nila. Lahat ng patumbok niyan kay BP Sara. Bakit? Hindi sila uubra sa mga Duterte sa 2028. Hindi sila mananalo. Yung boto nila na sinasabi nila, baka kakapiranggot lang sa boto ni BP Sara. Ang hamon nga ni Boss Dada, 100 million i-landslide nyo si BP Sara para matapos ang karera ng mga magdanakaw at mga taga-bundok, taga-mountain na yan. Diba? Alam nyo kung isipin nyo, yung mga taga-mountain na yan, sila-sila yung mga gumagawa ng mga hindi maganda. Pumupunta sa kalsada, pupunta sa Welcome Rotonda, pupunta dyan sa Menjola, pupunta kung saan-saan at magngangaw-ngaw. Pero, ang target nila, Duterte. Mas marami pa yung ngaw-ngaw nila sa Duterte kaysa doon sa sinisigaw ng taong bayan napabagsakin na, mag-resign ka na. Bungit-ngit. Mas marami pa yung ngaw-ngaw nila kay BP Sara Totoo, di ba? Tuloy. Dahil nabuo ang modus ng malawakang korupsyon sa DPWH noong 2021 na unang lumobo ang budget para sa flood control sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Kita nyo. At tila'y pinagmamalaki ng... Wala silang bukang bibig. Ang rally nila yan ay pabagsakin ang kurap, pero Duterte talaga ang tumbok. Uy! Magtigil-tigil kayo. Alam na nila ang kulay mo. Diba? Ikaw yung nagngangaw-ngaw sa Senate na pinalabas. Ang kulay mo ay kulay Laudi. Diba? Ano ka ni ano? Diba? Kaming pinagluloko. Nag-iingay kayo kasi gusto nyo. Meron naman kayong gustong patunayan. Saan? Sasaw-saw na naman kayo sa politika. Tapos sasabihin nyo, anti-dynasty. Nasmiyo Marimar. Kwento nyo sa unggong, baka magkaigihan kayo. Pero habang nagsasalita kayo dyan, yan ay trillion march trillion peso. March. Pero ano nangyari? Nakatuon ka kay Tatay Digong, nakatuon kayo kay BP Sara. Ano gusto nyo patumbukin? BP Sara lang ang masama? Ulitin natin. Paulit-ulit natin sinasabi para matauhan ka. Ano ba sabi ni Saldico? Sino ba ang tinutumbok ni Saldico? May sinabi ba si Saldico nagnanakaw si BP Sara at pinadalahan siya ng mali-malitang pera? May sinabi ba siya? Kayo nga, mag-isip nga kayo. Sa mga nanonood naman sa akin, pag ikaw at inintindi mo kung ano yung patumbok ng batang ito, ewan ko, bata ba to, mama? Isipin nyo Million March sa pagnanakaw ang kanilang tema ngayon. Pero ang sinisira nilang pangalan, Duterte. Dinamay pa si Tatay Digong. Di ba? Hindi mo lang sabihin, mag-resign yung amo nyo. Mag-resign si Bungik-ngik. Pakulong si Balulong. Kasi kawawa naman si BP Sara. Lagi na lang BP Sara. Pinagtutulungan nyo si BP Sara. Ang tanong kasi dito, mananalo ba kayo sa 2028? Kahit sa pamilya mo, ilaban nyo kung sino yung pinakamagaling na sinasabi nyo, pinagkakatiwalaan nyo, ilaban nyo na kay BP Sara. Labanan nyo ng botohan, hindi yung ganyan. Alam nyo kung wala magdedepend sa mga Duterte, kakawawain talaga Eto mga to, talagang naggangaw-ngaw yan dahil merong nasa likod niyan. May kapalit yan May kapalit yan, hindi mawawala. At alam nyo, pag mga gantong labanan lang ng utak sa utak, tagisan ng utak, at bilis ng bibig, parang malaispadang momento kung ano yung gustong i-deliver, wala yan. Wala yan mga yan. Kaya isipin nyo na lang mga kasama, ito mga ito, kaya ito nagngangaw-ngaw dahil ang kapalit yan, may kapalit yan.
Either na gusto nilang pabagsakin, hindi maka-abante si BP Sara sa 2028 at masira ang pangalan, mantis na sinisira nyo ang pangalan ng Duterte at ni BP Sara, lalo hong minamahal ng tao yan. Man ni VP Sara na ipagpapatuloy niya ang korupsyon at patayang pamana ng kanyang ama. Tanyo Kung ang marcha niyan ay para doon kay Bungit-ngit. Kita nyo paninira, di ba? Yun naman. Ganyan ba turo sa'yo? Pinag-aral ka sa magandang eskwelahan. Oo, kasama mo mga ripa, mga remedra. Oo, tapos ang bunganga mo mas mabaho pa sa ano sa tingin niyo mga kasama? Tuloy natin. ang ipagpapalit natin sa isang halimaw ay pareho ring halimaw. Tuloy-tuloy po ang pagyurak sa ating bayan. Mga kababayan, payag ba tayo? Hindi tayo. Yung mga bata na nauto. Tigil ka na. Dito kami magpo-focus dahil para nagkakaroon na ng ano No, pagkalaban, di pwede. Pag kakampi nila, pwede. Ano ang balita rito, Kuya Goods? Ito nga lang naman na Senador Jinggoy, sorry. Senador Jinggoy ay hindi ata papayagan na makalabas ng bansa ayon sa balitang ito. Ano ba ang pag-uusap dito? Alamin! Samantala, kinontra ng ombudsman ang planong pagbiyahe abroad ni Senator Jinggoy Estrada ngayong holiday break. Ayon sa ombudsman, may dalawang nakabinbin na motions to travel daw ang senador. Isa sa Japan ngayong Desembre at isa sa 3 bansa sa Europe sa Enero. Maghain na raw sila ng written opposition sa Sandigan Bayan para sa mga planong biyaheng ito ni Estrada. Naharap na raw kasi sa investigasyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects ang senador. Kaya dapat daw mag-ingat ang korteng payagan itong makalabas ng bansa. Pinagsusumite ngayon ng detalyadong dokumento si Estrada kaugnay ng kanyang planong bakasyon. Una nang pinakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa ombudsman si Estrada dahil sa pagtanggap umano ng milyon-milyong kickback sa flood control projects. Mga kapatid, Andre Felix. Natatakot sila na baka tumakas. Naku, hindi gagawin niya si Senador Estrada. Oo, sanay na ho yan. Gusto niya lang siguro mag-holiday kasi siyempre, trabaho Pero hindi siya pagkakampi Maging fair naman kayo. Maging maayos naman sana ang inyong tinitignan. Hindi siya porkit kakampi nyo, kahit naka-lookout order, nakakasibat. Diba? Ito nga, nagpapaalam. Bibigay ng motion. Pero, nakatutok sila. Bakit? Wow! Ano eksena nyo? So, ito yung mga biktima ng mga pinagbabawal na candy ay humarap po sa Mindiola. Marami ito, ito yung sinasabi natin. Pagkakampi nila, pagkalaban nila, bantay sarado. Pagkakampi nila, sinabi nung isang, obispo. Kasama nila, nagbibigay pa ng tubig. Proud pa sila. Kasi nga, alam nila, kakampi nila Diba? Ganyan. So, alamin natin kung ano yung sigaw ng taong bayan dito sa harap sa Mindiola. Rape survivors na. At may libo-libo at milyon-milyon ako o nasa-suffer sa after effect ng psychological trauma na tulong ng mga drug-addict, mga lulong sa droga. Bakit nyo hinahayaan na maging pukat ng mga magdala
Ang layo, ano? Kung makikita nyo, sa sobrang kaba ng palasyo, yung Mindiola, yung katumbok-tumbok ng Recto Avenue, inadjust pa nila. Oo. Ito kasi yung LRT. So, ang layo niyan. Ibig sabihin, pag nagrarally yung mga kampi nila, oo, malapit lang, kunwari. Oo, yung mga bayan-bayan. Oo, talagang magkadikit. Ito, yung mga, oo, yung mga alam ko Pro Duterte to eh. Oo, yan, ang layo ng ano nila, oh. Oo, kasi biktima ito ng pinagbabawal na candy, kaya, tuloy. Namarap dito. Dunaharap yan. Magandang ako ng gobyerno. Wala kami dito, wala kami. Maniwala kayo. Kung maganda ang pagbubuhay namin, wala kami dito. Hindi kami magsasaga dito. Go. Nagtatago! Tangina niyo, mas kapatid na Rimulya! Tangina niyo! Galit ang tao dito kay ano. Oh, sinabihan siya, bumaba ka na, tao ka ni ano, aso ka ni ano. Agoy. Talaga pag galit ang tao, galit. 'Di ba? So eto, Atty. Guanzon. Oo, ano kaya ang magandang pahayag? Mukhang may bibirahin na naman si Atty. Guanzon. At mamaya, meron ako bibigay sa inyo yung slide. Yung father na gumagamit, 14 years na gumagamit ng pinagbabawal na candy, andito magsasalita. Wow, Father! Ayos ka lang ba? Masarap, Hyber? Si Father, oh. Madungis, naglilinis-linis, ha? Mamaya, abangan nyo. Attorney, ano ba meron, ha? Ato si Atty. Guanzon talagang, bibira na ito, eh. Birahe! Pasko na naman. Itong gobyerno natin talaga. Nice. Lahat na lang ng kapalpakan nyo, pinapasa nyo sa taong bayan eh. Tama. 500 pesos na Noche Buena para sa 4 na tao. Nakaka-insulto na kayo ah. Imbis na itaas nyo yung sahod, ibaba nyo presyo ng mga pagkain, hindi nyo naman mababa kasi smuggling kayo ng smuggling dyan ng agricultural products, pati bigas. Hindi nyo man lang mababa yung presyo ng bigas dahil wala naman kayong support sa farmers. Import lang kayo na import para may kickback kayo dyan, mga ayos kayo. So ngayon, pagkasyahin yung mga tao sa 500 sa Noche Buena po para diba? sa 4 na tao. Ang kamang gobyerno ito. Kaka-insulto na kayo. Yan. Kapunan nga natin yung mga yan ng spaghetti sa mukha. Lalo na yung DTI dyan. Kaya mga kampon ni BBM, tumigil nga kayo ha. Yan. Tumigil kayo ng kaka-depensa yan sa kanya. Bangag yan. Pasko na naman. Di ba? Ang hirap eh. Gagawa ng kwento si 500 pesos at pagkakasyahin sa darating na Noche Buena. Ikaw nga, sipin mo paano mo pagkakasya. Hindi ko lang nakita yung hindi ko lang nasave eh. Paano mo pagkakasya? Gusto nyo makita kung paano mapagkasya yung 500 piso? Oo. Para tignan natin baka nandito pa yung video, may pakita ko sa inyo. Kasi ang hirap,
Ang hirap, ay wala. Wala na, eh. Oo. Wala na yung ₱500, eh. Oo, kapiraso, kakarampot na tawag dun, na ginawan lang ng paraan para mapagkasya. Kumbaga meme, ah, hinati-hati yung sibuyas, pinagkasya-kasya yung sibuyas, tapos, kumuha ng 1/4 na baboy, sauce para lang mapagkasya. Naku, nawala na ata yung bibigay ko sa inyong slide, eh. Si father na nagsalita na ano, laban na naman sa mga Duterte 'yan. Pero andiyan sila, ang rally nila ay, March, para saan? Sa ₱1,000,000,000. Diyos mio Marimar naman, sobra naman kayo. 'Wag niyo kaming paandaran, 'wag niyong pinaglolokohan tao. Ang dami niyong hinakot, mapa-artista, Miss Universe, alam niyo, oo, kung ang gusto niyo lang ay pabagsakin ng Duterte, hindi ho kayo magtatagumpay. Oo, hindi kayo aabante. Bakit? Ah? Eto pa, si Miss Saba Queen, ano naman ang kanyang banat? Sigurado for sure malaki ang banat nito, kay VP Sara. Alamin. Ah, Nagpasiglang na sa political dynasty. ayun na naman siya, oh. Deresahan na tayo. May mga nakasuhan na, oo. Pero kulang na kulang pa. Marami pang dapat kasuhan at ikulong. Lalo na yung mga mastermind ng korupsyon, yung mga big fish. May mga na-freeze ng assets, oo. May mga nagbalik ng nakaw na yaman, pero mukhang isa pa lang. Tingi-tingi lang. Hindi pwede magnakaw ng bilyon-bilyon. Tapos bangya lang ang isa sa uli. Sinong niloloko nyo? Maniniwala lang kami kung ibabalik nyo lahat ng ninakaw ninyo. Marami pang dapat tugisin. Marami pang Sabihin mo yan doon sa amo mo dati. Oo, si Sticker. Sabihin mo harap-harapan na isoli niya. Tigil-tigilan nyo kami. Baka mamaya ay mga paandar nyo lang lahat yan, eh. Na kunwari, kayo ay, marcha-marcha. Pero ang katotohanan, ang kalalabasan, dito tayo sa magandang balita na ito. Pagbagsak ng gobyerno nasa dokumento hawak ni Saldico? Maaari. O kasi nagsasalita na ang mama, talagang palaban na, eh. Nung una ayaw niya pa, eh, pero nung habang ginikipit at ginikipit siya, talagang lalaban ang mama. Ano meron dito? Given a runaround and all things are being thrown at the window without the president saying, Tama. ano ba talaga ang totoo? If Zaldico does come home, do you think he'll get a fair trial and he will be secured? Well, I hope he will get a fair trial. Being secured is another thing. So I doubt Kasi very kung marami much. siyang alam, di ba? Oo, I doubt very much if he will come home. Kasi mukhang dala niya lahat yung records niya, yung documents niya to be able to release tables and all these names, the page of the GAB. It's like he has all the armaments to put down this administration. That are calling for the resignation of both Both. the president and the vice president and to have a Wag. transitional council instead. What are your thoughts? Huwag niyong dadamay ang vice kasi wala naman yan, eh. Hindi yan kasali sa pag-uusap ng nakawa ng bilyon at trilyon. Simple nga lang ang BP. Kahit hindi mo na nga daw bigyan ng confidential fund, eh. Okay lang sa kanya, eh. 'Di ba? Wala na siyang iniisip ngayon basta makatulong sa taong bayan. At ngayon, it's about time na asahan natin na talagang siya ang tatakbo ng pagkapangulo sa 2028. At bilang ganti doon sa mga umapi, lalong-lalo na doon sa mga tumabaho kay Tatay Digong, bilang ganti doon sa mga dorobo, iboto natin ng buong puso at hikayatin nyo ang taong bayan na mag-landslide ang 110 million. Hindi, ito kidding aside. Iboto natin yung 32 million at yung iba kung nakaintindi na at naisip na nila na talagang
ang mga Duterte lang talaga ang pag-asa ng bayan. Yung 32 million, gawin natin 40 million. I-landslide natin. Para wala nang mga durobo na makakapasok. At syempre, sa tulong ng mga Duterte Black, sama natin yung alay ni VP Sara. Ngayon, aalamin natin kung sino talaga ang makakapasok sa Duterte Black. Kasi yung iba, may istoryahe, ginagawa ng kwento para alin na makasuhan yung mga kagaya ni Senador Jinggoy. Alam nyo naman na nakapanig siya kay VP Sara. 'Di ba? Sino pa ang pinapakasuhan? Ganun ang laro ng mga durobo. Ilan ngayon ang makakasuhan? Senador Cheese. Ito yun ayon sa balita. Jinggoy, Villanueva. So 3. Yan yung mga binibira kasi ayaw pumanig sa kanila. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye.